Hi, magandang araw sa inyong lahat. So, um, gusto lang naming mag-share ng um, word ng Lord or word of God sa video na ito. And yung aming isi-share is yung 1 chapter 1 o 1 kapitulo 1 or John chapter 1. So, babasahin natin yung buong chapter, tapos, mag-share kami ng mga points. So, nandito si Juvie, nakahiga lang si Nathan, kaya, hindi nyo siya nakikita. Tulog kasi yung isa. So, gusto lang naming mag-share ng Word of God kasi, um, na-experience namin kung paanong kumilos ang Panginoon sa buhay namin. At tawag dito, May Bible study kasi kami kanina. So parang we wanna share na bakit hindi namin i-share yun? Kasi hindi naman para sa amin lang yung learning eh. But ito yung trabaho natin na ibahagi, diba? Na pag may natutunan tayo, i-share natin. So yun lang. Ang sarap lang kasi sa feeling kaya might as well i-share sa pamilya. Tama. And remember, we are not sharing a religion. So hindi ako nagsi-share ng religion sa inyo kasi may iba-iba naman tayong religion. So ang gusto lang naming i-share sa inyo is yung faith namin kay Jesus, yung hope na meron kami sa Panginoong Hesus. And naniniwala naman ako na kayo din ay mayroong ganito. So, gusto lang natin lahat na mas lumalim pa yung pagkakakilala natin sa Panginoong Hesus kasi siya yung naniniwala ako na lahat tayo ay naniniwala na siya ay Diyos at siya ay tagapagligtas. So, magandang bagay na pag-aralan natin kung ano yung mga ginawa niya noon at ano yung ginagawa niya sa kasalukuyan sa mga buhay natin. Since na hindi naman nawala si Jesus, pumunta lang siya sa langit at meron siyang Espiritu Santo na kasama natin at hanggang ngayon ay kasama natin siya. So, bakit kailangan nating matutunan yung mga bagay na ito at bakit namin to sinishare? Kasi ang buhay natin, walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung ano yung pwede nating maranasan bukas or maaaring sa kasalukuyan ay nasa kalagayan kayo na hindi nyo gusto or yung bagay na na pakiramdam natin ay napakasama ng sitwasyon natin sa buhay. So makakatulong ito ang pagkakakilala natin sa Panginoon, makakatulong ito para magkaroon tayo ng liwanag at makita natin yung pag-asa na ino-offer at binibigay ng Panginoong Hesus para sa atin, para ma-enjoy natin yung buhay natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa, di ba? So, yun. Ang babasahin natin sa video na ito ay 1 Kapitulo 1. So, bilisan lang natin para mabilis yung mabilis yung Bible sharing. Nang pasimula, ito na yun, 1 Kapitulo 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya.
Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo ko? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania na sa silangan ng ilog Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Hanggang doon na lang. Verse 28. So, sa sunod na video, basahin natin yung verse 29 hanggang doon sa katapusan. So, kung hindi siya masyado mabilis, slow play. So, ang Book of John or yung aklat ng Juan ay sinulat ni Juan. Ito yung Juan na yung beloved, yung disciple ni Jesus. Hindi siya si John the Baptist yung nagsulat nito. Ito ay sulat or gospel or paano ba? Basta sulat ni parang kwento, parang ganun. Yun kasi yung gospel Gospel of Matthew, Mark, John, at saka Luke. Mga gospel na to ay parang kwento, parang diary ng mga apostol or mga disciple ni Jesus. According sa na-witness. According sa na-witness nila, kaya parang diary sila, parang nagkukwento lang sila. So, ito si John, ito yung isa dun sa mga disciple niya na nagkukwento. So, kinukwento niya dito kung sa pasimula na nagkaroon ng salita, yung salita, yung Word of God ay sharing God na kasama ng Diyos. So, mapapansin natin, maraming karakter yung binabanggit sa pasimula. So, nandun yung salita, nandun yung ilaw, at saka nandun yung Ama.
So, bakit marami? Kasi nga, hindi lang, ang nag-iisang Diyos, may tatlong parang persona. So, naniniwala naman tayo lahat doon na mayroon um, Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. So, mahirap sa paliwanag, pero ang 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 share natin dito ay yung pagiging salita or yung pagiging tao ng salita, which is naging Jesus. So yung word ng Lord, yung word ng Diyos na ginamit, sabi dito na ginamit nung para likhain yung lahat ng bagay ay naging tao, naging si Jesus. So kaya nagkaroon ng Jesus. Bakit siya naging Jesus? Kasi naalala nyo, kung alam nyo yung nangyari kay Mary, kay Virgin Mary, 'di ba nakausap niya lang yung anghel. Tapos sinabi ng anghel na magdadalang tao ka. So yun yung word na binigay ng anghel. Hindi naman siya hinipo, hindi siya ginalaw, hindi siya pinagawa na kung ano. Sinabihan lang siya na magdadalang tao ka. Tapos umano na yung Holy Spirit sa kanya, yung Espiritu ng Diyos. So yun yung salita, parang binaba, naging tao sa pamamagitan ni Jesus. So naging baby siya. So yun, tapos lumaki, tapos naging si Jesus siya. So kaya ganun nangyari sa salita ng Diyos. So bakit kailangan gawin ng Diyos 'yon? Para magkaroon ng ilaw yung sanglibutan. So bakit kailangan ng ilaw? Kasi nasa kadiliman tayo. And ang gusto naming i-share sa inyo dito is yung sa verse 5 na sinabi dito ng Bible, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. So sino yung ilaw? Si Jesus or yung salita ng Diyos, 'di ba? At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Okay. So, siyempre yung kadiliman is yung kalaban or yung Satan, Or yung mga sitwasyon, demonyo or yung sitwasyon problema. mo or yung problema mo ngayon or mismong ikaw, mismong tayo kasi sinasabi nga ng ilan, ang number one na kalaban natin is yung sarili natin. Bakit number one yung sarili natin? Kasi di ba pag nagkakasala tayo, gusto natin na parang nasa dilim tayo, parang hindi tayo nakikita. At saka, bakit number one nating kalaban yung sarili natin? Kasi, yung sarili natin, gusto, iba yung gusto ng sarili natin versus kung ano yung gusto Alam ng... natin yung mali na natin ginagawa. Oo, gusto ng kaluluwa natin, gusto ng natin, Kasi spirito natin. Gusto tayo ng ay spirito makasalanan natin, din. gumawa ng mabuti. Gumawa ng mga bagay na nakakatulong, nagbibigay ng productivity, gusto natin yon, di ba? Pero ang katawan natin, tinatamad, gusto magpakasarap, manood lang ng kung ano-ano. So, magkaiba yung So, sabi dito, nagliliwanag sa kadiliman yung ilaw at hindi nagapi kailanman ng kadiliman. So, ano man yung kadiliman na meron tayo ngayon sa buhay natin, problema sa pera, sa relasyon, kalusugan, kadiliman yan na hatid ng either ng kalaban or ng sarili natin mismo or yung kasalanan natin, di ba? Pero once na makuha natin yung liwanag at imbitahan natin yung liwanag sa buhay natin, nariyan lang yung liwanag eh. Nariyan lang eh. Hindi naman siya nawala eh. Nasa mundo lang siya, nasa paligid, nasa puso natin. Pero hanggat hindi natin siya pinapapasok sa buhay natin, hanggat hindi natin siya ilalagay, parang ilaw, nandyan lang yung ilaw, pero hanggang hindi natin siya ino-on, hindi natin siya kinakabit, hindi natin siya na-on, hindi siya magliliwanag, parang ganon. So, kailangan nating tanggapin at saka i-on sa buhay natin yung liwanag, which is, yun nga, si Jesus. Kasi, may nangyayari sa buhay natin. And, eventually, mawawala yung kadiliman once na nagliwanag na, kahit kukonting liwanag ng Panginoon, Paano mo siya i-on? mawawala. So, yun. Paano mo siya i-on? Paano mo siya tatanggapin? Paano mo kunin yung ilaw? Paano mo tatanggapin yung ilaw? Paano mo gagawin yun?
Sinabi nga ng Panginoon dun sa Romans 10 verse Romans 3 kalimutan ko na. Romans 10 verse 10 to 13. Tingnan natin ha. Sabi niya dito, Romans. Basta, ang sabi niya doon ay, di ko maano eh, ayan. So, sabi niya doon na, whoever calls upon the name of the Lord, then, verse 13. At sabi niya dito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, ano nga yung gagawin natin? Tumawag lang tayo. Sabi niya nga dun sa binasa natin kanina na ang sino mang tumanggap sa anak or dun sa ilaw, kasi yung anak yung ilaw, ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. So, since nasa kanya na yung liwanag, magiging parte na siya ng liwanag at siyempre, hindi na siya magagapi ng kadiliman. So, kailangan nating tumawag sa Panginoon. Kailangan nating tawagin yung pangalan ng Panginoon. Kung nasaan ka man ngayon, kung nasa bahay ka, natutulog, nalulungkot, namumblema, tumawag ka sa Panginoon, tawagin mo ang Panginoon, sabihin mo, Panginoon, tinatawag kita at kailangan kita sa buhay ko sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas at maghari ka sa buhay ko para tulungan mo ako sa sitwasyon ko ngayon. Ganun lang naman yung Aminin mo hindi mo kaya. aminin mong hindi mo kaya kasi yun yung sinabi ng ng Bible eh, yung sinabi ng Panginoon eh na tawagin mo lang ako at nandyan ako. You will be saved. Kung nasaan ka man ngayon, masisave ka dyan. Ano ba yung kaligtasan? Kung ibig sabihin, kung nasa aksidente ka, hindi ka maaksidente. Kung nasa maaksidente ka, hindi ka namatay, hindi ka masasaktan kasi naligtas ka. Kung nasa utang ka, hindi ka makukulong kasi binayaran na yung utang mo. Kumbaga ganon, parang ganon. Or pinatawad ka nung pinagkautangan mo. Wag yung tropa yung tawagin mo kasi pag yung tropa, magpapalibre ng inumin. Ayun. So, yun nga. Happy-happy lang. Okay lang naman na may mga kaibigan ka, pero pag hindi, alam naman natin na hindi maganda yung hindi yung maganda yung ginagawa natin, 'di ba? So, masarap talaga siya. Pero kung doon ka mag-stay at siyempre mahirap talaga siyang tanggihan kasi nasubukan ko rin na magkaroon ng mga kaibigan at yung ka rin, 'di ba? Tas bad influence sila. Mahirap din talaga silang parang itulak at saka hindi na ako sasama kasi din 'yan kumbaga, 'yan yung gusto mo 'di ba? Pero siguro yun nga, apply lang natin yung tumawag tayo. Kasi naranasan ko talaga before na kahit gusto ko, dahil tinawag ko at hiningi ko sa Panginoon na Lord, hindi ko to kaya. Kumbaga, kung mangyayari ulit to at may pagkakataon, gagawin ko ulit ang kasalanan na ito. Dahil sinabi ko yun, si Lord mismo, ang Panginoon mismo yung gumawa ng paraan para hindi ako mapunta dun sa sitwasyon na yun. Kumbaga, gumagawa siya ng paraan somehow na ma-prevent ako na halimbawa, ito, hindi, kasi, parang inano ko kay Lord na hindi na ako iinom. Tapos, sabi ko, hindi na ako inom, Lord, kasi wala naman siyang hindi ko naman kinokondem yung mga nagiinom, pero para sa akin kasi, walang epekto na idudulot na maganda kasi yun so sabi ko na, Lord, ayoko nang uminom, tapos ganun. Pero, pag pinilit kasi ako, Lord, pag pinilit kasi ako, pwedeng mag-give in ako kasi parang, respeto mo dun sa nagyaya sa'yo, di ba? So, mangyayari, baka pumayag ako. So, ganun. 19 minutes na. So, yun, parang ang sinabi ko, Lord, tulungan mo ako, ayoko na, parang ganun. So,
alam nyo, every time na may nagyaya sa akin, niyaya ako, ganun. Tapos sabihin ko, hindi ako. Siyempre, hindi ako. Tapos, siyempre, makukulit. Mga dawa. Tapos, the moment na mag-decide ako na, sabi ko, pag nagyaya pa to, papayag na talaga ako. Kasi parang, ano ba, respeto mo, or pagbibigyan mo na lang. Kasi parang, makulit na eh. Diba? Yung paulit-ulit na pangungulit, minsan kasi, yun yung magdadala sa'yo na parang, sige na nga, parang kulit mo eh. Pag the moment na nag-decide ako ng ganun, si Lord yung gumagawa ng paraan. It's either may taong magsasabi na, wag mo na, hayaan mo na yan. Or, hindi na talaga sila mangungulit. Parang i-stop ni Lord. So, hindi na ako yon. Kumbaga, hindi ko na kaya eh. Parang gusto ko na, mag-give in na ako eh. Hindi ko na siya kayang tanggihan eh. Pero dahil nga, tumawag ako kay Lord, tumawag ako sa Panginoon ng tulong, tinulungan niya ako, nag-intervene siya, kung yun yung baga, parang ganun. Ayun. So, yun lang yung sharing namin kasi medyo 20 minutes na, mataas na. So, invite ko na lang kayo, invite namin kayo sa panalangin. At, yun, tanggapin natin. So, paano ba natin gagawin yung pagtawag sa Panginoon? Yun yung panalangin. So, gagawin natin siya through prayer. So, alam natin na usually practice natin na nanalangin tayo. Sinasabi natin, hindi naman kailangang magsalita ka, manalangin ka, basta manampalataya ka sa puso mo eh. Pero, mas maganda kasi pag sinabi mo talaga sa bibig mo. Kasi nasa Bible yun na sinabi doon na manampalataya ka at bigkasin mo sa bibig mo para magkaroon ka ng kaligtasan. So, yun yung gagawin natin ngayon. Kailangan nating bigkasin kung ano, gusto natin na tulungan tayo ng Panginoon para tayo ay maligtas kung saan tayo na meron tayo ngayon na kadiliman. Ngayon, tara, let's pray. Diyos namin, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tunay Lord, salamat sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na malaman namin Panginoon na hindi namin kaya sa aming sarili at kailangan namin ng tagapagligtas. Panginoon, tinatanggap po namin kayo bilang aming Diyos sa tagapagligtas at naniniwala po kami Panginoon na kayo ay namatay at nabuhay uli para sa aming kaligtasan, sa aming kasalanan, sa katubusan ng aming kasalanan. Panginoon, hindi namin kaya at nagpapakumbaba kami sa inyo, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa aming buhay na magkaroon ng kaligtasan at makasama ka dyan sa langit, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, na mapagtagumpayan namin yung mga pagsubok dito, Panginoon, habang nabubuhay kami sa lupa. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na ano man yung sitwasyon namin sa kasalukuyan, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan ito at mag-ilaw po kayo, Panginoon, sa aming buhay para mawala po yung kadiliman na kung ano yung meron kami ngayon, Lord. Kaya, Panginoon, mula sa araw na ito, kayo po ang maghari sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayun, salamat guys sa pakikinig ng video nito. Mag-like kayo and subscribe. Joke lang. Mag-like kayo sa video kung pinanood nyo to at nanalangin din kayo. So kung nanalangin kayo at pinanood nyo yung buong video na to, ay mag-like lang kayo sa video para alam din po namin. Maraming salamat. God bless.